Maraming salamat, Panginoon. Walang laman ang aming puso, kundi taos-pusong pasasalamat. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat ang aming buhay nito ay nagagamit mo sa pagsamba, nagagamit mo, Panginoon, bawat isa upang dakilain ka, upang purihin ka. Panginoon, maraming salamat sa magandang po ito. Ramdam ka namin, Panginoon. Nararamdaman ka namin, Panginoon. Ikaw ay buhay na Diyos na siyang kumikilos sa bawat isa sa amin. Panginoon, maraming salamat sapagkat sa kabila ng abala ang mundong ito. Sapagkat malapit na nila, Panginoon, alalahanin ang mga kanilang mga namatay na pamilya, O Diyos. Pero, Panginoon, masigit namin aalalahanin yung aming buhay na ibinigay sa amin sapagkat ito ang nais mo, patuloy ka mapapurihan. Panginoon, maraming salamat. Yung salita mo, Panginoon, ang mas lalong magpapatibay sa amin. Yung salita mo, Panginoon, ang siyang magpapalalim ng pundasyon namin. Kaya, O Diyos, habang kami umaawit, habang kami sumasamba, kasabay magpagtugtog, Panginoon, ng mga instrumentalist, Panginoon, Lord, naniniwala po kami, Panginoon, kasama namin ang iyong mga anghel na nagpupuri sa iyo. Salamat po. Lord, I declare, wala nang may-ari ng aming buhay, Panginoon, kundi ikaw. Kaya hindi para sa iyo lang, Panginoon, maging ang lugar nito. Hindi namin ini-entertain ang mga gawa ng kaway. Ang ini-entertain namin, yung mga himala, yung mga kabutihan mo, yung mga kagandahan mo. Salamat po, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, at ang lahat ng anak ng Diyos sumigaw ng Hallelujah! Amen, Hallelujah! Tunay nga, ibigay natin ang papuri sa ating Diyos sa buhay. Sa gabi nito, sa isang araw na ito, sa buong nagdaang linggo, ibigay natin yung papuri kong nararapat na para sa atin.
get shining in the sun. Got a lion inside of those arms. Get up and praise the Lord. Come on, my son, won't you get shining in lift up your song. You got a lion inside of those arms. Get up and praise the Lord. Praise you again and again. So when I have wings of
will never fail. I'll trust in God, my Savior, the one who will never fail. You will never fail. Blessed assurance, Jesus is mine. He's been my fourth man in the fire, time after time. Born of His Spirit, washed in His blood, and what He did for me on Calvary is more than I trust in God, my Savior, the one who will never fail. I trust in God, my perfect submission. All is not rest. I know the honor of tomorrow is stored at step. So this is my story. This is my song, praising my risen King and Savior my Pagkatiwala mo ang lahat. Tiwala mo sa Kanya lahat. Jesus. Mga alalahanin mo, mga pag-iisip mo, pagkatiwala mo sa Kanya lahat. Dahil kailanman, hindi siya magkamali. Siya lang yung kailangan natin. He's our Savior. He's our Lord and Savior. Iligtas niya na tayo. Kaya sa araw-araw ka maghahanap. Sa araw-araw, mapanatag ka.
Ipagkatiwala mo sa Kanya ng buo. Ang buhay mo. Ang pamilya mo. Mga pangangailangan mo. Sa gabing ito, let's seek our God. Let's seek Him. Makikita mo. Makikita mo yung pagkilos niya. Mamamangha ka na lang. Salita ang natin ng Diyos. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought Malapit pa lang tayo. Nakabang na yung sagot niya. Susunod ka pa lang. Nagtanggal ka na yan. Hallelujah, Jesus. We thank
Tunay nga, Panginoon, sa gabing ito, wala kaming tanging kailangan kundi Ikaw lang. Wala kami ibang pagtitiwalaan kundi Ikaw lang. Kaya ang nais namin, Panginoon, ay yung Santong Espiritu ay patuloy na lumukog sa bawat isa. Higit sa lahat, sa kalagitnaan ito, sa pamamagitan ng iyong mga salita. Itago mo ako, Panginoon, sa iyong lugaran at hayaan mo kapangyarihan na nagmumula sa iyo. Ang siyang matanawa ng bawat isa sa lugar ito. At patuloy na marinig ang tinig mo, ang pagtuturo, pagtutuwid, at higit sa lahat ang mga pangako mo. Salamat, Panginoon, na tayaan mo itong gabing ito ay patuloy na magbigay ng tatak sa puso ng bawat isa. Kung paano kami tuluyang magtitiwala sa iyo at patuloy na mananahan sa iyong mga gawa at sa iyong mga salita. Salamat po, Panginoon. Ikaw ang aming patuloy na pupurihin, dadakilahin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen, amen. Amen. Ayan, buksan natin ang ating mga Biblia. Alam nyo kanina, habang ito yung tawag dito, yung teksto na pinadadala sa atin ng Panginoon. Alam nyo pa na may pumasok sa isipan ko. Amen. Magbibigay daw ng reward ang Lord kung sino ang makakapag-recite ang tekstong to. Amen. Kasi ito talaga yung teksto ng mga Kristiyano. Siguro pag ikaw ay Christian, alam mo na itong tekstong to. Kapag dumarating ka sa mga pagsubok ng buhay, alam mo itong tekstong to. Siguro magbibigay tayo ng 100 pesos. Ayan, para sa makakapag-recite ng Psalm 23, 1-5. Psalm 23, verse 1-5. Sino dito yung makakapag-recite? Psalm 23. Ay, ba kaya? Psalm 23, verse 1-5. Si Yahweh ang aking pastol. Hindi ako magkukulang. Ang ganda lang. 23:1 lang. Wala 1-5. Pinahihimlay niya ako sa mainang na batisan. Dinadala niya ako sa mainang na pastulan. Amen. Ayan, sabi dito sa awit 23, wala mang makakano ng awit 23. Sayang. Asa si Bidyo? Si Bidyo kabisado to eh. Si Bidyo. Bidyo kabisado mo to, di ba? Nag-Shopee na. Mag-out na. Hallelujah. Ayan, nasabi dito sa awit 23 verse 1-5, si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Pinahihimlay niya ako sa lutiang pastulan at inaakay niya sa tahimik na batisan. Pinapanumbalik ang aking kalakasan at pinapatnubayan niya sa tamang daan upang aking parangalan ang kanyang pangalan. Dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan, pagkat ikay aking kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, aking gabay at sanggalang. Ipinaghahanda mo ako ng salo-salo na nakikita pa nitong mga kalaban ko sa aking ulo. Pagpapalay, lubos-lubos. 6. Kabutihan, pag-ibig mo sa akin di magkukulang. Siyang makakasama ko habang ako'y nabubuhay at magpakailanmay sa bahay ni Yahweh mananahan. Amen. So kung titignan natin ito, hindi ito tula. Pero ang sarap niyang tulain. Amen. Kung tayo bilang mga Kristiyano, ang sarap niyang tulain. Pero kumbaga, ito ay pangako ng Panginoon. Amen. Lagi natin titignan, ito ay pangako. Ang Diyos. Ang liit naman ng ating hindi nagkakasya ang aking lalagyan. Amen. So, ang ating pong pag-aaralan, sabi nga, through the valley with my shepherd. So, ano mo mga pagsubok ng buhay, tandaan mo, kasama mo ang ating pastol. Ang ating dakilang pastol. Psalm 23 is one of the most beloved and comforting passage in all of Scriptures. Ito lagi nyo tatandaan. Kapag dumarating ng pagsubok ng buhay mo, dumarating yung kabigatan mo sa buhay mo, dumarating yung kakulangan sa buhay mo, dumarating yung mga bagay na talagang hindi mo sukat akalain, basahin mo ang awit 23, verse 1-6.
Amen. It was written by King David. Nung panahon na siya ay nagkasala, nung panahon na siya ay nagkamali, nung panahon na siya ay naligaw, nalayo sa Panginoon, nung siya ay nadala ni Bethsheba, ng kanyang pagtingin kay Bethsheba. Once a humble shepherd who truly understood what it meant to care for sheep. Sabi nga, walang ibang nakakaintindi sa kanyang tupa, kundi ang pastol. Amen. Walang nakakaintindi sa bawat isa sa atin dito, kundi ang ating Panginoon. Amen. Sabi nga, hindi ka man maintindihan ng nanay at tatay mo. Hindi ka man maintindihan ng mga kaibigan at kakilala mo, tandaan mo may Diyos na nakakakilala sa iyo. Ito lang yung masakit na katotohanan. Di ba nabalitaan niyo yung isang kabataan, yung anak ni Kim Atienza, na nag-suicide because of depression. Kasi nga, yung ano niya, yung kanyang nararamdaman, hindi niya ipagkatiwala sa Panginoon. Ano sabihin natin na nandun yung yung pagtingin niya, yung pagkilala niya ng kanyang pamilya. Pero dahil doon sa mga bagay na naranasan niya, mula nung bata siya, hanggang sa lumaki siya, talagang ang dami niyang natatanggap ng mga salita na para bang hindi na ano ng isipan niya, dumating sa punto, nagkaroon ng depression. Sabi nga sa ating bilang mga mananampalataya, tandaan natin, ang lahat ng bagay sa buhay natin may solusyon. Tandaan natin na ang lahat na nagaganap sa paligid natin, ito ay pagtuturo ng Panginoon. Hindi natin pwedeng sabihin na, Lord, ito ba yung gusto mo ipagawa sa amin? Eh, paano kung hindi ko magawa? Eh, paano kung hindi natin malagpasan, kung hindi natin matapos? Failed ka na. Ang lahat ng failure, pinadadaan sa atin ng Panginoon para mas lalo tayong tumatag, mas lalo tayong tumibay. Marami tayong mga salita na maririnig ng persecutions. Walang hindi nakaranas ng persecutions. Lahat tayo aabot sa mga persecutions sa ating mga taong hindi naniniwala sa ginagawa natin. Pero tandaan mo, hindi ka man paniwalaan ng tao, may Diyos na magtitiwala sa iyo. Amen. In this psalm, David points a beautiful portrait of God as our good shepherd. Ang Diyos bilang ating dakilang pastor, ating mabuting pastor. One who is lovingly provides, protects, and blesses His people. Sabi nga, walang iba na magbibigay, na magpo-provide, magpo-protect at magpapala sa iyo. Kundi ang Diyos lang. Sa kabila ng iyong mga pagkukulang, sa kabila ng iyong mga karanasan, sa kabila ng iyong mga kahinaan, walang ibang nakatingin sa iyo kundi ang Diyos. Ang tao kakatulad ka, mahina yan, huwag pagpalain yan. Ay palpak yan, ay huwag nang bigyan yan. Ay makasalanan yan, ay huwag nang ingatan yan. Yaan mo na, mamatay, makasalanan naman. Masama naman. Minsan gano'n ang tao. Pero sa Panginoon, pag nakikita niya nagkakasala ka, He will brings you back. Amen. We all faces valleys. Maraming mga pagsubok, maraming mga kadiliman sa buhay ang bawat isa. Seasons of pressures, confusions, fear, and worriness. Alam niyo, ito yung kadalasan pinagdadaanan ng mga tao ngayon. Mga kabataan. Sa mga kabataan, kaya may masyadong tayo sa mga kabataan ngayon. Kasi mga kabataan masyadong mga confused. Konting-konting mga problema. Hindi na malaman ang gagawin. Konting mga problema, hindi na alam ang tatakbuhan. Gagawa ng mga solusyon na akala nila yun na ang paraan. Pero tandaan natin, ang lahat ng paraan nasa Diyos. Amen. Maraming mga bagay sa buhay natin na akala natin katapusan na ng buhay. Para bang ito na yung kadiliman, ito na yung landas nating tatahakin. Pero tandaan natin, ang Psalm 23 reminds us of one unshakable truth. Ito yung katotohanan. Na ang ating dakilang pastol ay ang ating Panginoon. Amen. The Lord is my shepherd. I shall not want. Hindi ako magkukulang. When the Lord is your shepherd, you lack nothing. Ano man yung pangangailangan mo, yung mga essential sa buhay mo na talagang hindi ka makukulangan. Ano man yung mga mapagkain man yan, mapangdamit man yan, tirahan man yan, ano man ang pangangailangan mo, hindi makukulangan. Because He Himself is enough. Siya mismo kasapatan natin. Sabi nga doon sa awit, diba? Siya ay sapat, ikaw ay sapat na at higit pa. Amen. Talagang sapat-sapat ang Panginoon sa buhay natin. Today, let's walk through the valley with our shepherd.
So kung lalakad tayo sa mga pagsubok ng buhay, lalakad tayo sa anumang mga kadidiman sa mundong ito, anuman yung mga nakararanasan natin, sabi nga, tignan mo na may Diyos na nag-iingat sa'yo, na hindi ka bibiguin. Diba? He will never fail. Amen. Meron ba dito yung nakakakilala kay Rudy Baldwin? Siguro napanood niyo na yung kay Rudy Baldwin. Sabi nga niya, ito daw prophecy na, ito daw yung kay Kim Atienza, na prophesy na daw niya noon pa. So, kung titignan naman natin, nangyari. Hindi man naka-totally kung ano siya, pero yung mga lindol, yung mga ano siya, natural yun kasi kalikasan. Talagang mangyayari sa mundo. And meron pa siyang mga prophecy. Ang sabi niya nga, itong year 2025 is biblical year. Biblical year. Talagang marami makakakilala sa Panginoon. At marami daw ang magsisimba. Marami daw ang pupuno sa simbahan. Amen. Bakit mapupuno sa simbahan? Dahil doon sa mga kalamidad. So, nangyari? Diba? Dahil marami nga nagsisimba, marami talagang naapektuhan ng kalamidad, kaya marami tumatawag sa Panginoon. And year 2026, na panood ko doon sa kanyang, prophecy daw niya, na year 2026 is fear. Talagang ang taon na yon ay taon ng pagkatakot. Pero sabi nga, marami mga prophecy tayong naririnig, marami mga bagay na ipinapakita ang mundong ito. Pero sabi nga, kung hindi ito kalooban ng Panginoon, hindi mangyayari. And when we rebuke, amen, doon pinapanood ko nga ito, I rebuke in Jesus' name, I rebuke in Jesus' name. Amen. So, i-rebuke lang natin, wag mo nga hayaan na ito yung mag-sink in sa puso mo, sa isipan mo. Kasi kapag iyon, ang nagtanim sa isip mo, nagtanim sa puso mo, yun ang lalakaran mo. Ito yung nangyari kay Kim. Sa anak ni Kim. Kay Eman. So, ito yung nangyari sa kanya. Kasi bata pa siya, sinasabi na sa kanya ng yaya niya, diba, maraming mga masasakit na salita na sinasabi sa kanya ng yaya niya. And every time daw na hindi niya magawa ang mga bagay, sinasampal siya. Amen. Lumaki siya na tortured. Lumaki siya na talagang iba yung kinalakihan niya kasi wala yung mga magulang niya. So kung ano daw yung sinasabi sa kanya, nasabi siya daw ay war. Yung babaeng diba? Nasabi daw talagang lahat ng pangpupuli sinabi sa kanya, yun daw naging siya. Kaya sabi nga, ingatan natin yung bibig natin. Ingatan natin yung bibig natin dahil sa di na nakasalalay ang buhay at kamatayan. Ang bawat sinasalita ng labi mo, ito'y pagpapala o sumpa. Kaya kailangan ng lalabas sa labi natin ay puro pagpapala. Dahil ito ang gusto ng Panginoon, pagpapala ang marinig sa labi natin. Kaya ang sabi ng Panginoon dito, hindi ka magkukulang. Ako ang iyong pastor. Amen. When God says He is our good shepherd, tandaan mo, magtiwala ka na because God provides for His people. Hindi ka magkukulang. Ano ang sabi dun sa verse 1 to 3? Si Yahweh ang aking pastor, hindi ako magkukulang. Pinahihimlay niya ako sa luntiang pastulan at inaakay niya sa tahimik na daan. Pinalulumbalik ang aking kalakasan at pinapatnubayan niya sa tamang daan upang aking parangalan ang kanyang pangalan. Bakit kumikilos ang Diyos sa buhay natin? Para maparangalan ang kanyang pangalan. Hindi gagawa ang Diyos sa buhay mo nang hindi siya mapaparangalan. Amen. Ang gusto ng Lord, siya lang ang titignan mo, siya lang ang pagtitiwalaan mo, siya lang ang bibigyan mo ng halaga sa buhay mo. God supplies our needs. Sabi niya, dadalhin ka niya sa mainam na pastulan, sa lunti ang pastulan. Sabi nga yung pastulan, green pasture. Pag titignan natin talagang sa yung mga lugar kung saan manginginain ka. Sa lugar na lalakas ka, tataba ka, lulusog ka. Hindi ka dadalhin ng Lord kung saan mapapahama ka. Hindi ka dadalhin ng Lord kung saan yung walang mangyayari sa buhay mo. Ang Diyos dadalhin ka kung saan ka tataba. And mapalad tayo kapag nadadala tayo sa church. Sapagkat sa church, makikita mo ang spiritual mo lalago. Ang spiritual mo, pagtitiwala mo sa Panginoon, lalakas. Kawawa yung mga hindi nakakadalaw sa mga simbahan. Dahil sa mga trabaho, sa mga gawain, sa mga bagay na nasa mundo. Alam nyo, yung mga tao na hindi na nadadala sa mainam na pastulan, pa yan. Amen.
Amen. Baka hindi natin pwede sabihin na payat tayo, ha? Payat ang espiritual. Ano mang pagsubok ang dumaan sa kanila, bagsak agad. Ano mang problema dumating sa buhay nila, hindi kakayanin, bibigay. Amen. Kaya maraming nagkakaroon ng depression. Maraming mga inaatake. Bakit inaatake? Dahil doon sa kanilang mga isipin, mga problema, sa kanilang mga hindi na makayanan na dalahin sa buhay. Amen. Kaya ang gusto ng Panginoon, dalhin tayo sa mainam na pastulan at inaakay niya sa tahimik na batisan. Hindi ka dadalhin doon sa maingay na batisan. Hindi ka dadalhin doon sa maingay na batisan para bang lumaragasa. Pag lumaragasa, delikado ka pa. Baka matangay ka. Pero ang Diyos dadalhin ka sa mainam, sa tahimik na batisan. Amen. Dalang gusto ng Lord, makita mo yung pagpapala niya. Makita mo yung gagawin niya sa buhay mo. Amen. God meets every physical, emotional, and spiritual needs. Walang ibang kakatagpo sa pangangailangan mo kundi ang Diyos lang. Walang sino man sa mundong ito makakatagpo sa iyong mga pangangailangan. Pagpalaing ka man ng tao. Bigyan ka man ng pagkain ngayon. Ilang araw lang yan. Mauubos na pinggan mo. Wala ka nang ibibigay sa kanila. Amen. Darating ang panahon, hindi mo na kayang bigyan yung mga tao. Kaya hindi tayo ang aasahan ng mga tao. Amen. Kasi yung iba, alam nyo, minsan umaasa sila sa tao. Umaasa sila sa magagawa ng Diyos. Na magagawa ng tao. Hindi umaasa sa magagawa ng Diyos. Dapat tayo mas umasa tayo sa magagawa ng Diyos kaysa sa magagawa ng tao. Minsan, eto tayo mga hindi masama na umasa ka sa doktor. Ang doktor, ginawa ng Diyos yan para sa mga sakit karamdaman. Pero ang sabi nga ng Panginoon, kung may pagtitiwala ka, pananampalataya ka, magaling ka na. By His stripes, you are healed. And yung kagalingan na yun, ang sabi nga, pagkatapos ng pinagaling ng Panginoon, ang sabi doon sa may 10 keto, pumunta kayo doon sa cemetery. Magpakonsulta kayo sa mga saserdote. Amen. Bakit magpapakonsulta? Para patunayan. Ang mga doktor, sila lang ang magpapatunay na magaling ka na. Alam niyo ako, nagpupunta ako sa doktor para napatunayan na magaling na ako. Hindi para patunayan na may sakit ako. Amen. Pupunta ka doon para patunayan nila na magaling ka na. Physically, we are always healed. Kaso nga lang may mga bagay na iniisip natin na may sakit tayo, may sakit tayo, may sakit tayo. Kaya yung sakit nandyan. Pero kung iisipin mo na magaling ka na, magaling ka na, magaling ka na, pinagaling ka na ng Diyos, magaling ka na. Amen. Physically, emotionally, alam nyo yung emotion natin. Kapag lagi mo tinitignan yung sakit, aray ko, nasaktan ako, aray ko, tinamaan ako, aray ko, ano ba yung ginagawa mo, parang hindi ko matanggap. Pagka naging emotional tayo, talo ka. Amen. Kaya ang lagi mong titignan, ang emosyon natin, hindi dapat yan pinakikinggan. Amen. Hindi mo dapat pinagtitiwalaan ang emosyon mo, nadadaya ka dyan. Lalo na yung mga kabataan. Mga kabataan, konting topic lang, konting sermon lang, konting mga pagtuturo ng magulang, minsan nagtatampo na. Diba? Minsan sasabihin, bakit ako? Lagi na lang ako, lagi na lang ako. Pero sabi nga, hindi ka sasabihan, hindi ka tuturuan, hindi ka mapagsasabihan kung tama ang ginagawa. Kaya yung emosyon natin, isa-isang tabi natin. Hindi kailangan na puro emosyon ang ating gagawin. Sabi nga, ang gusto ng Lord, magtiwala ka. Ang gusto sa proseso. Alam niyo, minsan yung proseso masakit. Yung proseso mahirap. Yung proseso ng pagtuturo ng Panginoon, di ba ang sabi nga, pinapalo niya ang kanyang mga anak. Kumbaga, ikaw pinapangaralan pa lang, hindi ka pa napapalo. Huwag mo nang padamihan pa yung emosyon mo. Amen. Sabi nga, alisin ang emosyon. Ang emosyon ay hindi sa Diyos. Amen. And sabi nga, yung spiritual needs. Ito yung kailangan natin spiritual. Kailangan palakasin natin yung ating spiritual, patatagin natin ating pananampalataya. Ang Diyos ang kaya magbigay nito. Through the Word of God. Amen. Sabi nga, kung gusto mo na lumakas, gusto mo na magkaroon ka ng pagtitiwala sa Panginoon, magkaroon ka ng pananampalataya, read the Bible. Kung gusto mong tumatag ang pananampalataya mo, magbasa ka ng Biblia. Hindi ibig sabihin na, okay, ito yung Bible, ang haba nito,
ko, kailangan basahin ko 10 chapters. Abay, kung hindi mo naman kaya 10 chapters, at hindi, binasa mo nga, hindi mo naman naiintindihan, baliwala din. Kahit one chapters a day, basahin mo. Sabi nga, magkakaroon ka ng pananampalataya. So, umpisahan mo sa gospel. Sa gospel ang umpisahan mo, doon mo makikilala si Jesus at babalikan mo doon sa history, doon mula sa Genesis, makikilala mo naman kung paano ginawa ng Diyos ang mundo. Amen, sa Genesis. At kung paano yung pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kung paano niya minahal yung mga pasaway. Kung bakit ganun si Jesus. Amen, maintindihan mo kung bakit ganun si Jesus. Kasi mula sa pasimula pa lang, minahal na ng Panginoon ang mga Israelita kahit pasaway. Amen. At doon pinagpapala sila. So, kailangan lang natin is umasa sa Panginoon. God meets every physical, emotional, and spiritual needs. Walang ibang magbibigay sa atin kundi ang Diyos. When we follow His leading, tandaan mo kung susunod ka sa Panginoon, we never lack what truly matters. Ano ba talaga kailangan natin? Diba? Minsan kailangan natin, di ba, pagkain, masisilungan, damit, ano mga kakailanganin natin sa mundong ito. Diba? Yung provision, kayang ibigay ng Diyos yan. May sabi nga, bago niya lalangin ang tao, nilikha niya na ang lahat ng kailangan natin. So, ibig sabihin, ang Diyos na kumikilos sa buhay natin, binigay na sa atin ang lahat ng kailangan natin. His provision. Peace, kapayapaan. Binigyan na tayo ng kapayapaan. Sino nagpapagulo lang sa atin? Ang ating isipan. Amen. Pag nagtiwala ka sa mga bagay na pangmundo, yung mga bagay na magdadala sa iyo sa kagalumihanan. Katulad ng nangyari kay Eva. Sino ba nandiyan sa kanya? Ang ahas. Amen. Nilinlang siya ng ahas. Amen. Dahil doon sa akala niya na yun ang tama. Alam niyo, kapag sinabi na ng Panginoon sa atin, pumanatag ka na. Amen. Huwag ka na magpalinlang pa. Alam niyo, ang gawa ng kaaway sa buhay natin ngayon is linlangin tayo. Dayain tayo sa mga bagay na nasa mundong ito na kung tutuusin, hindi ito kailangan natin. Ang kailangan mo is pumanatag ka, pumayapa ka sa piling ng Panginoon. And higit sa lahat, when you follow His leading, magkakaroon ka ng presence ng Lord. Amen. Yung presensya ng Diyos. Ito yung kailangan natin. Sabi nga, if you want to have faith, read the Bible. If you want the presence of God, pray. And if you want the power of God, fast. Amen. Fast from food. So, maraming bagay na dapat natin gawin, pero ito kung presence ng Lord, kailangan mo, pray. Pray. Manalangin ka. Ipanalangin mo yung mga bagay na naisin mo. Panalangin mo yung mga bagay na talagang, Lord, samahan mo ko. Ito yung kulang minsan sa atin sa mga mananampalataya. Ang mga mananampalataya, takbo ng takbo. Pananalangin, nakakalimutan. Amen! Sabi sa Philippians 4:19, my God shall supply all your needs according to His riches and glory in Christ Jesus. Sabi nga, ibibigay niya ang lahat ng kailangan natin. Amen. Isusupply niya ang lahat ng kailangan natin. Amen. Magtiwala lang tayo sa Panginoon. And God will supply all our needs. Pangalawa, God restores and strengthens us. Sabi doon, di ba? He leads me beside the still waters. Bakit ka dadalhin doon sa tahimik na batisan? Bakit ka dadalhin doon sa mainam na pastulan? Bakit dadalhin ka ng Lord kung saan ka ma-restore? Lalakas. Kasi yun ang purpose niya sa atin. Yun ang plano niya sa buhay natin. God restores and strengthens us. Hindi ka papabayaan ng Lord na mahina. Hindi ka niya papabayaan na nandun ka sa wasak ka. God renews our soul through His Word and His Spirit. Amen. Binibigay niya sa atin, nire-restore niya tayo. Alam niyo, ang nais ng Panginoon talaga is ma-restore ang puso ng bawat isa. Ngayong kapanahonan, ngayon marami yung nananamlay. Itong panahon na to, marami yung parang gusto nang matapos ang buhay. Alam niyo, yung katulad ng mga yung kay Eman, ang sabi sa kanya, nepo baby daw siya. Amen. Kaya kung ano yung mga salita na naririnig niya, para bang naging patalim sa puso niya. At yun ang naging dahilan. Kaya parang nawala siya sa pagkakatawag ng Panginoon. Minsan,
minsan tayo sa buhay natin, hindi mo masasabing malakas ka o matatag ka. Darating yung time na manghihina ka, manglulupay-pay ka. Pero tandaan mo, merong Diyos na magbabalik sa'yo at magpapalakas sa'yo. Amen. Ang nais lang niya is bumalik tayo sa Kanya. His presence refresh weary hearts and revives tired spirit. Pagod ka na, hirap ka na, balik lang sa Panginoon. May mga pagkakataon sa buhay natin na hindi na natin kaya. Huwag kang matakot lumapit sa Panginoon. Hindi ka nag-iisa. Sa buhay natin, sa paglakad sa mundo ito, hindi ka nag-iisa. Lagi natin kasama ang Panginoon. Dahil siya lang ang ating tanggulan. Amen. At sabi sa Isaiah 40 verse 31, They that wait upon the Lord shall renew their strength. Parang may kanta to, di ba? Who will, those who will wait upon the Lord. Will wait upon the Lord. Yung masayaw gano'n. Basta yun. Basta nandun ka, naghihintay ka. Di ba, hinihintay mo ang Panginoon, i-renew niya tayo, yung ating espiritu. So, hindi ka mawawala. Basta umaasa ka na darating ang Panginoon. Umaasa ka na may Diyos na magliligtas sa'yo. Alam niyo yung kwento ni Elijah? Diba? Si Elijah na mula doon sa pagpapaapoy doon sa handog. Pero itong si Elijah, meron siya doon sa First King, sa 1 King 19. Ang sabi dito kay Elijah, nung time na nagpababa ng apoy mula sa langit. Ngayon, sabi niya, pagod na ako, ayoko na. Diba? Bisa lang tao napapagod eh. Si Elijah, sumusunod na lang siya, pero napapagod siya. Sabi niya, napapagod na ako, ayoko na. Kasi alam niyo kung bakit? Dahil lang mga propeta noon, di pa napapatay kay Jezebel. At to si Jezebel ngayon, nagpadala siya ng mga papatay kay Elijah. Pero ang sabi ng Panginoon, Elijah, umakyat ka dun sa bundok, magtago ka dun. Pero si Elijah, nung time na yun, talaga napapagod na siya. Sabi niya, kunin mo na ako, Lord, patayin mo na ako. Amen. Yun ang sabi ni Elijah, gusto niya nang mamatay. Pero nung nandun siya sa bundok, dun sa kuweba, humiga siya dun sa bato. Ayaw niya nang gumising, talaga humiga na lang siya, gusto niya nang mamatay. Pero sabi ng Panginoon, Elijah, tumayo ka. May ipapagawa pa ako sa iyo. Kumain ka. Ang nagdala sa kanya ng pagkain ay isang anghel. Amen. So kung titignan natin from dun sa paghihirap ni Elijah, dahil napagod siya, dahil nahirapan siya, dahil nga nakikita niya na ipapapatay na siya, yung buhay niya nasa panganib na. Pero si Elijah, hindi hinayaan ng Lord na matalo. Hindi hinayaan ng Lord na mawala lang sa mundong ito. Ang sabi ng Lord, I will renew your strength. Amen. Dahil ito sabi nga, Elijah found rest, strength, and renewal. Na siya dahil nakita niya na, sabi niya, may bago pa akong palalakbay sa'yo. May mga malayo pang iyong tatahakin. Ang sabi ng Panginoon kay Elijah. And yun, nakakita siya na, may purpose pa pala tayo. Pag alam mo may purpose ka, go. Amen. May purpose tayo because the shepherd knew exactly what his weary servant needed. Alam ng pastor kung ano yung kailangan natin. And sa ganitong kapanahunan, alam nyo, mas kailangan ng mga tao ang encouragement. Hindi kailangan ng tao ang persecutions. I-persecute natin ang bawat tao, hatulan natin, i-judge natin yung bawat isa. Hindi kailangan ng tao sa ngayon ganitong kapanahunan. Although sabihin natin na nagkasala, nakagawa ng kasalanan, yung mga magulang, nakagawa ng kasalanan, yung mga tao, kung sino man yung involved na yan, wala sa kamay natin ang paghatol. Hayaan natin ang Diyos ang pumatol. Amen. Sabihin na, kaya hindi kayo affected kasi hindi kayo nagtatax. Amen. Pero hindi yun sa tax yun eh. Kaysa guluhin mo ang buhay mo, guluhin mo ang isip mo, guluhin mo yung paglakad mo sa mundong ito, itiwala mo sa Panginoon. Dahil walang ibang makakapagpabago ng sitwasyon ng bansang Pilipinas, kundi ang Diyos lang. Amen. Pangalawa, God protects His people. Anong sabi dun sa verse 4? Dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan. Pagkat ikay aking kaagapay, ang tungkod mo at pamalo ang aking gabay at sanggalang. Amen. Sabi nga, ang pag-iingat ng Panginoon sa kanyang mga pinili, sa kanyang mga hinirang,
sa kanyang bayan. God's presence remove fear. Alam niyo yung natin minsan sa buhay natin bilang mga mananampalataya. Maraming takot na ini-inject ang kaaway sa atin. Takot na mawala ng kabuhayan. Pag nagsimba ako, pag hindi ako pumasok sa trabaho, baka mawalan ako ng trabaho. Baka pag ganito, baka mawalan ako ng mga bagay na to. Minsan, iniisip natin, inaalala natin yung mga bagay na hindi naman natin kontrolado. Huwag kang matakot sa mga bagay na hindi mo kontrolado. Ang Diyos na ang may kontrol ng lahat ng bagay. Kayang alisin ng Diyos ang mga bagay na temporal sa mundo ito. Kasi sabi nga, God never promised a life without valleys. Hindi pinangako ng Diyos na walang pagsubok sa buhay, na wala kang dadaan ng madilim, wala kang dadaan ng hirap. But He did promise we would never walk through them alone. Hindi ka lalakad mag-isa. Hindi ka lalakad ng ikaw lang nang hindi ka niya sasamahan. When you walk through the valley, He is with you. Ano man pagsubok ng buhay, ano man yung nararanasan, tandaan mo may Diyos na kasama tayo. His presence gives courage even when the path is dark and uncertain. Yung presensya ng Diyos, ibinibigay niya. Binibigay niya yung lakas, yung tapang, yung katatagan. Para tahakin mo yung daan. Masikip man siya, makipot man siya, punong-puno man ng tinigyan, punong-puno man ng mga pagsubok na tawagan niya lalakaran mo, tandaan mo kapag kasama mo ang Diyos, pag ang presensya ay nasa iyo, presensya ng Diyos ang nararanasan mo, kahit ano yung kinakaharap mo, magtatagumpay ka. Hindi mo titignan lahat ng pagsubok, hindi mo titignan lahat ng kawalan, magkakaroon ka ng tapang. Ano sabi sa Joshua 1:9? Do not be afraid, for the Lord your God will be with you wherever you go. Wherever you go. Diba? Ang sabi ng Panginoon, huwag kang matakot. Sasamahan kita kahit saan ka magpunta. Amen. So madaling sabihin na, Lord, sige, sasamahan mo ako kahit saan ako magpunta. Yung iba, pag nagpunta ba ako, Lord, sa beer house, sasamahan mo ako. Sasamahan ba tayo? Sasamahan ba ng Panginoon pag nasa beer house? Lord, pagka nagpunta ba ako sa sugalan, sasamahan mo ba ako? Alam naman natin kung saan nasasamahan ng Panginoon. Sa daang matuwid. Sa daang tama. Dahil kung hindi, God's rod and staff brings comfort. Ito yung pamalo niya, tungkod niyan pamalo eh. Diba? Ito nagbibigay ng comfort, nagbibigay ng ng gaan sa atin. Sabi nga, ang tungkod mo at pamalo, aking gabay at sanggalang. Sige Lord, panuhin mo ako pagka naliligaw ako. Sige Lord, panuhin mo ako kapag nagkakamali ako. Ito yung magtuturo sa atin. Kaya yung sabi nga, yung kanyang tungkod at pamalo, makita mo yung tungkod na alam mo talagang, diba, minsan yung mga may tungkod, ang lalaki ng mga tungkod na yan. Pag itinama yan sa'yo, talagang masakit. Yung mga pamalo, may mga bata, makita lang ang pamalo, takot na. Pero ito yung sabi nga, ang tungkod at pamalo ng Panginoon, magdadala sa'yo ng ng comfort. Diba? Ito yung magdadala sa'yo ng gabay. Ito yung magdadala sa'yo ng kapayapaan. Ito magdadala sa'yo ng kaayusan sa buhay. Tandaan mo, pag pinapalo ka, magpasalamat ka dahil tinuturo sa'yo ang tamang daan. Pag kinakalawin ka, alam niyo ba yung mga pastol? Kung bakit ganun yung nila, di ba yung mga pastor may ganun yung tungkod nila, may parang ganun, pakalawit. Kasi ang mga tupa laging nalalaglag sa mga bangin. Kaya ginagawa ng pastol, kinakalawit nilang ganun yung leeg, paakyat. Amen. Kaya yung mga tungkod ng mga pastol, sabi nga, hindi ito masarap. Ito ay pangkalawit, pabalik. Sabi nga, the rod represents His protection. He defends us from danger and the enemy. Ilalayo ka sa mga kaaway. Kaya kapag kinakalawit ka na pabalik, hindi ka rito. Kapag sinabi, balik sa church. Amen. Kinakalawit ka na ng Lord, ibig sabihin, balik kasi mapupunta ka sa kaaway. May kaaway na nag-aabang sa'yo. May kaaway na nagtatangka sa buhay mo, sa pamilya mo, sa sitwasyon mo, sa anumang mga kaganapan sa buhay mo. Kaya kapag pinabalikan ng Panginoon, kinalawit ka, kinuha ka niya sa pamamagitan ng kanyang tungkod. Amen. And yung pamalo, sabi nga, the staff represents His guidance. Yung kanyang pagtuturo, kanyang pagtutuwid, He gently leads and keep us on the right path.
Pag namamali ka, natatapikin ka. Tandaan mo, hindi masarap. Amen. Pagka natatapik, matapik ka nga lang ngayon, para bang ang bigat-bigat na ng loob mo eh. Pagka lalo na, pagka nandun ka sa sitwasyon na akala mo tama ka eh. Pero pag sa Panginoon, pag mali, tatapikin ka. At ikay ibabalik niya. Amen. Dahil ang gusto ng Panginoon, lumakad ka sa tamang daanan. Amen. Sabi sa awit 34 verse 19, many are the afflictions of the righteous. Maraming hadlang, maraming kalaban, maraming mga tawag dito, basta yung humahadlang na sa mga mananampalataya. But the Lord delivers him out of them all. Marami mang mga pagtatangka sa buhay mo, marami mang pagtatangka sa pagiging Kristiyano mo, pero tandaan mo, ang Diyos ang mag-aalis sa'yo. Ang Diyos ang mag-aalis sa'yo doon sa mga bagay na hindi ka naman para doon. Tignan natin si David. Ayan. Si David nung sa buhay ni Betseba. Amen. Nagkasala siya. Amen. Walang taong hindi nagkakasala. Sino dito walang kasalanan? Taas ang kamay, pati paa. Ayan. Walang kasalanan. Amen. Lahat ba may kasalanan? Amen. Sa bawat kasalanan ng tao, sabi nga may paghingi ng tawad. Nakahingi na ba ng tawad ang bawat isa? Amen. Siguro dapat pagka nakagawa tayong kasalanan, hingi tayo ng tawad sa Panginoon. Hingi tayo ng tawad doon sa mga tao na napagkasalanan natin. So sabi yun, David, the very writer of Psalm 23, once walked through the valley of sin and shame after his failure with Betseba. Diba, nakita niya si Betseba, naliligo, nakita niya si Betseba, maganda. O yun, pinatawag niya, kahit yung asawa, kanyang tauhan, pinapatay niya doon sa labanan para maging kanya si Betseba. At nung naging kanya si Betseba, ano ang nangyari? May kabayaran. Ang bawat kasalanan may kabayaran. Ang unang anak nila ni Betseba ay namatay. Amen. So, dapat sabi nga, sa bawat kasalanan, may pagbabayad. He had fallen far from the shepherd's path, but in repentance, he cried. Diba? Umiyak si David, ang sabi niya dun sa Psalm 51, create in me a clean heart. Kasi alam, sa bawat kasalanan, natutumihan tayo eh. Sa bawat kasalanan, nagkakaroon ng batik yung puso natin. Kasi hindi ka na nagtitiwala sa Panginoon at nagtitiwala ka na doon sa sarili mo eh. Kaya ang gusto ng Panginoon, yung bawat kasalanan na nagagawa mo, magpalinis ka sa Panginoon. Lord, create in me a clean heart. Oh God, restore to me the joy of your salvation. Yung kaligtasan binigay sa atin ng Panginoon, minsan at magpakailanman. Amen, yung binigay niya kaligtasan sa atin, taglay na natin yan, huwag ka lang tumalikod sa Kanya. Sabi niya, kapag magkaroon ka man ng kasalanan, just repent. And the shepherd forgave and restored him. Ni-restore si David. Sabi nga, kaya si David nagkaroon siya ng conviction, he restored my soul. Diba, sabi niya, ni-restore niya yung kaluluwa ko. Lagi niya nasabi ni David. Amen. So sa buhay natin, ano ang kailangan natin? Yung kaluluwa natin maligtas. Yung kaluluwa natin na nakakagawa ng kasalanan, yun ang dapat na magkaroon ng kaligtasan. Tayo physical, yung mga laman natin, magkasala physically. Sabi nga, inamamatay yan. Yung kaluluwa natin na nagkakasala, na hindi namamatay at yun ang hahatulan sa dagat-dagatang apoy. Amen. Tandaan natin, ang Diyos ay kumikilos sa buhay natin and He want to restore our soul. Restoration ang kailangan natin. You don't have to fear the darkness. So you know the shepherds walk besides you. Amen. Tandaan mo, huwag ka matakot. Paglakad mo sa mundong ito, maraming pagsubok, maraming mga kadiliman kang dadaanan. Tandaan mo, kapag kasama mo ang Diyos, maliwanag ang dadaanan mo. Amen. Pangatlo, dito tayo magtatapos. God blesses His people. Ang Diyos ang nagpapala, hindi ang tao. Amen. Ang Diyos ang nagpapala. Ang sabi doon sa verse 5 to 6. Ipinaghahanda mo ako ng salo-salo na nakikita pa nitong mga kalaban ko. Ang aking ulo langis ay ibinubuhos sa aking saro pagpapalay lubos-lubos. Kabutihan pag-ibig mo sa akin, di magkukulang siyang makakasama ko habang ako'y nabubuhay at magpakailanmay sa bahay ni Yahweh mananahan. Amen. Kung titignan mo ang buhay mo, okay na yan.
pagkasama mo ang Panginoon. Dahil ang pagpapala, ibibigay ng Diyos sa bawat isa. Amen. God's blessings overflow. Tingnan mo dito, pinaghahanda mo ako ng salo-salo na nakikita pa ng aking mga kalaban. Sabi nga yung mga kalaban, yung mga tao na hindi naniniwala sa'yo, yung mga tao na talagang pinapersecute ka, yung mga tao na iba yung pagtingin sa'yo. God fills our life with joy, favor, and abundance. Sabi nga, hindi nila makikita sa sarili nila, sa buhay nila, yung makikita nila sa'yo, sa paglakad mo sa mundong ito. Yung kagalakan. Sabi nga, ikaw wala ka nang makain, wala ka nang mga pangbayad, pero nakakatawa ka pa din eh. Amen. Malaki na nga problema mo, pero nakatawa ka pa rin. Nandun pa rin yung kagalakan eh. And yung favor ng Lord, lagi mong makikita. And parang ang pakiramdam mo, ang yaman-yaman mo. Amen. Sabi nga yung pakiramdam mo na mayaman ka kasi meron Diyos ka. Na para bang hindi ka natatakot ano man yung dadanasin mo bukas. Basta Lord, kasama kita, ano man ang meron bukas. Ang sabi nga nung nababalitaan na meron daw pandemic ba yun? May influenza? Influenza? Sabi ko, kailangan natin influensya. Hindi influenza. Amen. Sabi nga, may influenza daw, kumakalat daw. Meron pang yun daw mga bumubutlig-butlig. Mga butlig-butlig daw na tutubo daw sa katawan ng tao. Amen. Dahil daw yun daw, hindi daw nakakahawa. May narinig ako doon. Sino ba yung narinig ka doon? Sabi daw, yun daw, nakukuha daw through nose and through nose at saka mouth yata. Nose and mouth. Sabi nga, yung bakterya na yon pumapasok sa ilong o sa bibig, tapos nag-ano daw niya sa sistema mo. And ang effect daw niyan is mga butlig-butlig sa katawan. Pero hindi daw niya nakakahawa. Pero unless, yung laway o mag-transfer, talaga, at yun, hindi naman siya mahahawa or basta yung bacteria na yun, pagka kasi hindi daw siya umaalis sa katawan eh. Hanggat hindi niya parang na-conquer lahat ng katawan mo. Parang nangyari kay Ellie. Diba? Yung parang bang yung buong butlig niya sa buong katawan, hindi siya nakakahawa. Pero once na yung bacteria lumabas sa kanya, diba? May ilang stages daw yun. Pag daw yung bacteria lumabas sa katawan niya at lumipat sa iba, gano'n na naman daw yun. So gano'n. Kaya yun, parang, okay, basta nasa Panginoon ka, okay lang. Sabi nga pagka namatay ka, sa langit ka naman pupunta. Amen. Basta matakot ka kapag namatay tayo at hindi tayo palangit, abay mag-isip-isip na tayo. Amen. God fills our life with joy, favor, and abundance, even in the presence of our enemies. Kahit nandiyan yung kaaway mo, kahit nandiyan yung mga kalaban mo, mga persecutors mo, lahat ng mga hindi naniniwala sa'yo, wala silang pakialam sa buhay mo. As long as ikaw, meron kang pagtitiwala sa Panginoon. Wala silang magagawa sa'yo. Hindi ka nila malulupig, hindi ka nila matatalo, kasi may Diyos ka. Nakakampi, ang Diyos ang magtatanggol sa'yo. Dahil ang blessing, ibinibigay ng Lord sa kanyang mga anak. Sa mga nagtitiwala sa Kanya. His provision isn't just enough. Yung provision ng Lord, hindi lang sakto. It overflows beyond expectation. Minsan magugulat ka, bakit yung pagpapala? Lord, bakit yung pagpapala mo parang umaapaw ngayon? Amen. Ba't rumaragasa ngayon pagpapala mo? Amen. Kasi yun ang gusto ng Lord, makita mo na mabuti siya sa'yo. Makita mo na siya ang nagpapala, hindi ang tao. Amen. Tingnan natin sa buhay niya. Ephesians 3 verse 20. Now to Him who is able to do exceedingly, abundantly, above all that He asks for things. Sabi ngayon, masigit pa na magagawa. Alam niyo, ang Diyos, masigit pa yung ginagawa niya kaysa doon sa inaasahan mo. Masigit pa ang gagawin ng Panginoon. Ano ang nangyari kay Job? Tingnan natin si Job. Diba? Si Job, sabi nga, Job walked through Hope walked through one of life's darkest valley. Yan, para bang yun? Nilakaran niya yung pinakamadilim na pagsubok ng buhay. Ano ba yung pinakapagsubok ng buhay niya? Diba? Yung dumanan siya nawalan siya ng kayamanan, nawalan siya ng pamilya, nawalan siya ng kabuhayan, nawala lahat sa kanya. Dumating yung time na pati yung physical niya, nahirapan siya. Pero ito yung lagi natin tatandaan. It is a test of faith. Minsan
minsan pinapadaan tayo ng Lord doon sa mga pagsubok na yun to test our faith. Maraming mawawala sa buhay natin, maraming parang dumadaan lang sa buhay natin, pero tandaan mo, it is a test of faith. Kung hanggang saan ka magtitiwala sa Panginoon, kinuha ko yung mahal mo sa buhay, magpapatuloy ka pa ba? Kinuha ko yung kayamanan mo, magpapatuloy ka pa ba? Kinuha ko yung mga tauhan mo, yung mga ari-arian mo, lahat ng meron ka, kinuha ko, magpapatuloy ka pa ba? Ito yung masakit. Kinuha ko lakas mo, magpapatuloy ka pa rin ba? Bibigyan kita ng matinding sakit, magpapatuloy ka pa rin ba? It is a test of faith. Minsan, ito yung pinapadana sa atin ng Panginoon para makita mo kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay natin. Ano ang nangyari kay Job nung time na yun? When he passed, nung pumasa siya sa pagsubok ng Panginoon, ibinalik lahat. Yung anak niya, kayamanan niya, lahat ng ari-arian niya, 3 times. 3 beses, 3 doble, na ibinalik ang lahat-lahat sa buhay niya. Amen. So, overflowing. Ang kailangan lang masubukan ka ng Panginoon. Tandaan mo, pag dumadaan ka sa pagsubok ngayon, you have to conquer it. Kailangan ka magtagumpay doon sa pagsubok na yon. Dahil sa pagsubok na yon, may gantimpala. Sa pagsubok na yon, may biyayang ibibigay ang Panginoon. Overflowing blessing. Amen. Ito yung last. God's goodness and mercy never end. Hindi natatapos siya. Nasabi nga dun sa 26, kabutihan pag-ibig mo sa akin, di magkukulang. Siyang makakasama ko habang ako'y nabubuhay at magpakailanman sa bahay ni Yahweh, mananahan. Amen. Sabi nga, hindi nagkukulang ang Panginoon. Minsan tao lang ang nagkukulang, pero ang kabutihan ng Diyos, talagang sobra-sobra. His goodness and mercy follows us daily. Araw-araw sariwa, araw-araw ang biyaya ng Panginoon, araw-araw yung buhay mo hindi naman contaminated, lagi ang hangin. Di ba pagka gising mo sa umaga, sariwa lagi ang hangin. Pero kung doon ka nakatira sa may Vitamich, contaminated yung hangin. Pero dito nga sabi nga, di ba sa atin, pag gising mo, thank you Lord, talagang ang ganda ng simoy ng hangin. Di ba? Para bang ang ganda ng pakiramdam mo. Kasi gusto ng Lord, bigyan ka lagi, araw-araw, ng biyaya, binibigyan ka ng kagalakan. Unang-unang binibigyan sa atin ng Panginoon, buhay. Amen. Binibigyan ka ng buhay, binibigyan ka ng pag-asa, binibigyan ka ng pagkakataon. Binibigyan ng Lord ang lahat ng kailangan natin sa bawat araw ng buhay natin. Ito yung dahil sa kanyang kahabagan. Amen. Wherever we go, saan ka man magpunta, makikita mo ang kahabagan ng Panginoon. We will dwell with Him forever. Tandaan mo, walang forever. Amen. Kahit yung mga mahal natin sa buhay, asawa mo, boyfriend mo, kapatid mo, hindi forever yan. Kasi lahat tayo mamamatay. Lahat tayo mortal. Walang immortal dito. Sino ba dito hindi mamamatay? Sino ba dito yung parang kapag nilagay mo lang dyan immortal na siya na hindi naman siya mamamatay habang buhay na siyang nandyan. Wala lang tayo mamamatay, maglalaho. So walang forever dito. Ang forever lang natin ay ang ating Panginoon. Ang ating pagsama sa Kanya. Sabi nga in the shepherd's eternal fold. Ano ang sabi sa John 10? Sa John 10 verse 27. Tingnan natin itong John 10. John 10 verse 27. Dito tayo magtatapos. 27 to 28. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailanman hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin ni naman. Amen. Pag nakikinig tayo sa Panginoon, hindi ka maaagaw ni naman. Kapag nakikinig ka sa Panginoon at sumusunod sa Kanya, hindi ka mapapahamak. Kailangan lang maging aware tayo sa tinig ng Panginoon. The shepherd not only gives blessing for today, He secures you forever in His presence. Amen. Ang gusto ng Lord, mananasan mo yung forever. Gusto ng Lord, makita mo siya na makasama mo sa habang buhay. Amen. Ang ating conclusion, Psalm 23 is not just a poem, it's a promise.
It reveals the heart of a shepherd who never abandon his sheep. Hindi nang iiwan. He provides for every needs. He protects in every valley and He blesses beyond measure. Walang abot, walang hangganan ang pagpapala ng Panginoon. When the Lord is your shepherd, you will never lack provision. Laging merong pagpapala. Laging merong provision na ibibigay ng Panginoon. You will never walk alone and you will never be without hope. Laging may pag-asa. Amen. Ano nangyari kay Pedro? Si Pedro, kung titignan natin yung buhay niya, diba, naging si Pedro, nung dininay niya ang Panginoon, nawala ng pag-asa. Nawala siya ng pag-asa dahil natakot siya, dahil dininay niya si Jesus ng 3 beses. Pero nung tinanong siya ng Panginoon, Pedro, mahal mo ba ako? Amen. Tinanong siya ng Panginoon, Pedro, mahal mo ba ako? Sabi niya, opo. Pedro, mahal mo ba ako? Okay, pakainin mo yung tupa ko. Pedro, mahal mo ba ako? Alam niyo, minsan eto tayo, sabi natin, mahal natin ang Panginoon, pero hindi natin ginagawa. Dumadating yung time na didinay natin ng Panginoon. Dumadating yung time na i-ignore natin ang pagkilos ng Panginoon. Hindi lang basta sinasabing mahal natin ang Panginoon. Huwag mong sabihin mahal mo ang Panginoon, pero hindi mo naman sinusunod ang Panginoon. Sa oras na ito, ang gusto ng Panginoon, naririnig mo siya, susundin mo siya, at patuloy na siya lamang ang iyong titignan. Maybe you feel lost, weary, or far from God. Perhaps you're wandered off the path, trying to make it on your own. Huwag mo sarilinin. May mga pagkakataon man, sabi dun sa, alam ko, yung kanina, sa sinabi ni Andrew kanina habang nag-worship. Marami kang daladala, marami kang pinagdadaanan, marami kang nararanasan sa buhay mo ngayon. Tandaan mo, may Diyos na kasama ka. May Diyos na magtatanggol sa iyo, may Diyos na mag-iingat sa iyo, may Diyos na kikilos sa buhay mo. Hindi ka nag-iisa. Ang gawin mo lang, balik sa Panginoon. Balik lang tayo. Come and let Him restore your soul. May pagkakataon na nawawala na yung kaluluwa mo, hindi mo na alam kung malakas pa, malusog pa yung kaluluwa mo. Let Him forgive your sin and lead you again in the path of righteousness. Ang gusto ng Lord, makita mo ulit yung katotohanan, yung katwiran niya. Surrender your life to the shepherd who laid down His life for you. Wala kang ibang pagsusubuan, kundi ang nagbigay ng buhay sa iyo. Sige tayo tumayo. Awitan natin ang Panginoon. Ang sabi doon sa awit, I am not alone. Hindi ka nag-iisa. Ang Diyos ay lagi mong kasama.
kami nag-iisa. Dahil kasama ka namin, saan man kami magpunta. Sa oras na ito, Panginoon, ang bawat isa sa lugar na ito, nasasaliksik mo ang puso namin. Alam mo, Panginoon, kung anong pinagdaraanan ng bawat isa. May kabigatan, may kasiyahan, may kalungkutan, may kagalakan, may kahirapan, may kaginawahan. May mga bagay, Panginoon, na pinagdaraanan ng bawat anak mo. Sa oras na ito, Panginoon, hayaan mo yung pagkilos mo. Yung mga patuloy naming nararamdaman. When we walk through the valley, you are there with us. Hindi mo kami iniiwan, pinababayaan mo. At may mga pagkakataon man sa buhay namin na maranasan man namin sa mundong ito. Yung mga bagay na hindi namin kagustuhan. Yung mga bagay na magdadala sa amin doon sa mga bagay na hindi mo kagustuhan. Panginoon, kalawitin mo kami pabalik. Lord, kung kailangan mo kami paluin mo kami, Panginoon. Upang hindi tuluyang malayo ang Lord mo. Upang patuloy, Panginoon, na sa iyo lamang aasa at sa iyo lamang titingin. Lord, alam namin di kami nag-iisa. At patuloy mo kami sasamahan. At sa oras na ito, Panginoon, hayaan mong namnamin namin ang pagkilos mo. Namnamin namin ang presensya mo. Namnamin namin, Panginoon, ang mga pangako mo. That you will go before us. You will never leave us. Because you amaze us, O Lord. Lord, yung amazing grace mo, yung amazing work mo, yung amazing love mo, Panginoon, na patuloy na pinapamalas mo sa amin. Sapagkat ikaw ang Diyos na nagbigay ng buhay para sa kaligtasan ng bawat isa. Lord, sinuri mo kami sa iyo. Kaya't sa iyo kami, Panginoon. Ang bawat isa sa lugar na ito ay sa iyo, Panginoon. Ang buhay namin ay sa iyo. Ang aming paglilingkod ay sa iyo. Ang aming pagtingin ay sa iyo. Ang aming pagtitiwala ay sa iyo. Higit sa lahat, ang aming pananampalataya ay para sa iyo lang. Wala kaming ibang itataas. Wala kaming ibang pupurihin. Wala kaming ibang sasambahin sa lugar na ito, kundi ikaw lang. Dahil ikaw lang, O Diyos, ang nagbigay sa amin ng mga kamangha-mangha sa buhay na ito. At Lord, maraming salamat po. Ikaw ang aming patuloy na itataas, pupurihin at dadakilain sa gabing ito. Sa tanging pangalan ni Jesus. Amen, amen. Sige po, tayo po'y manalangin sa ating pong mga tithes and offering. Hallelujah. Yes, Lord, salamat Panginoon sa oras na ito, God. Salamat, O Lord, sa iyong mga mensahe. Salamat, Panginoon, sa salita mo na patuloy, O Diyos, ikaw ang tuwing aming pastol. Na dinadala mo kami sa iyong tainam na pastulan, Panginoon. Salamat sa kasaganaan, sa biyaya at pagpapala, O Diyos. Tunay nga, Lord, na sa oras na ito, Panginoon, puso may nagbabalik na pasalamat sa iyo sa pamamagitan ng mga tithes and offering ng Lord, ihandog namin sa iyo. Lord, pagpalain mo ka ng lahat ng narito magbibigay ng tithes and offering. Patuloy, Lord, na i-bless mo. Patuloy, Panginoon, na proteksyonan mo ang mga kabuhayan ng iyong mga anak. Ano ba, Panginoon, negosyo, papaluin mo ito, Panginoon. At patuloy, Lord, na iingatan mo ang mga tangan-tangan ng iyong mga anak. At ikaw, Panginoon, ang patuloy na mawalhati sa kanilang buhay, sa kanilang mga
kagpapalang natatamo mula sa iyo, Panginoon. Salamat sa lahat ng narito, Panginoon, ang bibigay ng panahon at oras sa pagkakaloob para sa iyong gawain, O God, at patuloy na ikaw lamang ang nakakabatid ng puso ng bawat isa. Patuloy, Lord, iparanas mo ang masaganang biyaya, Panginoon, sa lahat ng iyong mga anak na puso nagkakaloob para sa iyong gawain at sumusuporta para sa gawain mo, Panginoon. Salamat at maging ang mga lingkod mo, Lord, patuloy, Panginoon, pagpalain mo ang kanilang buhay. Panginoon, salamat po sa oras na ito, ikaw maparangalan at mawalhati sa aming pagbibigay sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, announcement po. Ano ba yung i-announce natin? Happy Pastor's Month, Pastor Eddie. Hallelujah. So, yun po, ano natin, ano ba yung ano natin sa November 14. 14. Ayan, Friday po yun. Meron tayong open prayer doon po sa kabila, sa Harmony 2. Alas 10 po ng gabi hanggang alas 5 ng madaling ng gabi. 5 alas 4. Alas 4 ng madaling araw. And yung pong ating fasting, sabi nga po, yung pagbabasa ng Bible, everyday po natin gagawin. Ang prayer po, everyday po natin gagawin. Pero meron tayong prayer night sa 14 para to enjoy the presence of God. Sabi nga, para yung ating yung presensya ng Diyos, the Holy Spirit will manifest to us. And yung fasting, magkakaroon po tayo ng fasting ng November 17, 18, 19. 17, 18, 19, skip one meal. So, para po makuha naman po natin yung power na nagmumula sa Panginoon. So, kailangan natin maranasan ang lahat ng ito para mas lalong maging effective Christian tayo. So, hindi lang tayo Kristiyano sa salita, kundi Kristiyano gumagawa. Amen. And ang nais ng Panginoon is makita sa atin yung pagiging Kristiyano. Amen. So, yun lamang po muna. Siguro po nagtataka kayo, wala pang announcement ng Christmas party. So, kasi po parang hindi pa nilalagay sa puso ko ng Lord yung Christmas party kasi baka mas mauna pa dumating si Lord. Bago yung Christmas party tayo. So, ang alin naman natin yung spiritual, palakasin natin, patatagin natin ating pananampalataya. And kung talagang darating ang araw na yun, darating yun. At ang Diyos sa magpapala sa atin. Amen. So, yun lamang po, tinatawagan ko si Brother Kevin para sa ating closing prayer. Brother Kevin. And ang closing prayer na po naman. And kami ng Diyos ng Panginoon sa lahat. Maraming salamat Panginoon sa buong maghapon Panginoon na yung binigyan ng kalakasan ng bawat isa. Simula ngayong umaga Panginoon, tunay na nakakila ka Panginoon na yung Banal Espiritu Panginoon, kumilos Panginoon. At ngayong kabanalan na naranasan ng bawat isa Panginoon. Dalangin ko Panginoon sa gabi ito ay hindi pa natatapos ang iyong gawain, Panginoon, dahil araw-araw, Panginoon, ay magsisik kami para sa iyo, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, sa gabi nito ay ikaw, Panginoon, patuloy na mangusap sa bawat isa, Panginoon. Patuloy na kunin ang mga anak mo, Panginoon, sa lugar, Panginoon, na hindi sila dapat doon, Panginoon. Patuloy mo sila, Panginoon, na ingatan kung saan sila magpunta, Panginoon. At ang kanilang mga desisyon, Panginoon, ay patuloy na sa iyo manalaman, Panginoon. At Lord, dalangin ko na ano mga, Panginoon, ang problema ng bawat isa ay patuloy na sa iyo pinagkakatiwala, Panginoon. Hindi kami nag-iisa, Panginoon. Kasama ka namin sa araw-araw, Panginoon. Ikaw ang aming Diyos, Panginoon. Ikaw ang dakila, Panginoon. Sa iyo naman binabalik ang mataas na pagpuli. Ikaw karapat-dapat na masala, Panginoon. Dalangin ko rin, Panginoon, ang magsalita, Panginoon, ang iyong lingkod, mas pasarasali, Panginoon.
ay patuloy mo siyang ingatan, Panginoon, physically, emotionally, and spiritually, Panginoon. Naman kayo ng gagawin, Panginoon, ay patuloy sa kalbalatian ng Panginoon at ikaw ang kalagin, Panginoon. Pagpalain mo siya, Panginoon, sa kanyang buhay, Panginoon, at kayo din, Panginoon, si Pastor Eddie, Panginoon, yung patuloy na gamitin ang kanyang buhay, Panginoon, sa bawat isa, sa kalahasang pananampalataya, Panginoon, at ikaw, Panginoon, mag-ingat sa kanya, pauwi, Panginoon, sa Galaros, balutang mo siya ng mga panilang tugo, at ang iyong kapayapaan ang kanyang makamtan, Panginoon. Sa gabi ito, ang bawat isa ng natin, Panginoon, ay ikaw ang patuloy na mag-ingat, pauwi sa mga pagsamantalang tahanan namin, Panginoon. Ikaw ang pala, Panginoon, ang mga salita ay tumingin po sa ng mga puso, at ikaw ang makita, ikaw ang hanapin, Panginoon, sa araw-araw, Panginoon. Pagdalangin ko sa gabi ito, ikaw po ang magpatuloyan, madakilat, masawla, tagat glory, in Jesus' name, Amen. Amen. Dakilang Diyos, ang makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami sa gabi ito. Tunay nga pinagpala mo kami ng iyong mga salita, ng iyong mga pangako. Higit sa lahat, Panginoon, tinuruan mo kami ng mga bagay na dapat namin gawin sa mundong ito at patuloy na ikaw lamang po, Diyos, ang aming titignan at pananampalatayanan. Hayaan mo bawat tumanggap ng iyong mga salita ay patuloy na puspusin mo na iyong Santong Espiritu, ng iyong kapangyarihan, ng iyong pagpapala, kapayapaan, ay dumali sa kanilang mga tahanan, sa kanilang mga puso, sa kanilang mga isipan. At hayaan mo nga po, Panginoon, ang bawat isa ay patuloy na makaranas ng pagpapala na nagmumula sa iyo. Hayaan mo, Panginoon, sa gabi ito, lumabas sa aking labi ang pag-ibig ng Ama na walang kapantay, pakikipisan ng Santong Espiritu, at ang basbas ng aming Panginoon sa Kristo ay sumaamin lahat. God bless us.